Isang taas pa yan. Kalahati na siguro ng taxi ng Baguio hindi nababiyahe. Ito ang nakikitang posibilidad ng taxi driver na si June sa mga susunod na linggo kung patuloy pa raw natataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang presyo kasi ng mga ito naglalaro na sa 130 pesos hanggang 140 pesos kada litro. Kaya kahit ipinamaneho niya pa ang dalawa nitong taxi at ipasada pa niyang hawak pa nitong isa, kulang pa rin daw ito para sa kanyang pamilya. Boundary at saka yung crudo na lang ang kinikita. Paano yung mga kasamang nagba-boundary pa? Mag-uwi ang mga yan. Dati, normal yung siguro mga 500, ganon. Ngayon po. Ayun siguro mga 100, 200. Ito rin ang dagok na kinakaharap ng taxi driver din na si Oscar. Kahit kasi umabot pa siya ng 12 oras na pumapasada, kulang pa rin ang kanyang naiuuwi. Kawawa kami doon. Opo. Ngayon, Nahirapan kami sa mga gastusin. Ilan lamang sila sa milyon-milyong mga taxi drivers sa bansa na ilang linggo nang iniinda ang patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang iba, kanya-kanyang diskarte na ang ginagawa para lang makatipid. andito tayo ngayon sa isang kalsada sa Baguio City kung saan makikita natin dito ang mahabang nakahilera ng mga taxi. Ang mga taxi drivers ng mga yan hindi nakatambay para kumain. Andyan yung mga yan para maghintay ng kanilang pasaherong maisasakay. Isang paraan na lang daw yan para makapagtipid sila ng pagkonsumo ng kanilang diesel dahil pa rin yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang katanungan ng lahat, kailan nga ba matatapos ang krisis na ito? Bukod sa pagsirit ng presyo ng langis sa bansa, nangangamba naman ang ilan kung hanggang kailan na lang magtatagal ang reserbang petrolyo ng bansa. Ayon sa Department of Energy, aabot pa hanggang unang linggo ng Mayo ang supply ng petrolyo. Pero isa sa malapit nang maubos dito ang supply ng LPG na magtatagal na lang ng 25 araw. Kaya ang karinderyang ito, magbabawas na lang muna ng putahing iluluto. Dapat magkaroon ng contingency plan yung gobyerno natin para yung supply maging sufficient sa mga consumer. Pero ayon kay DOE Secretary Garin, nagsisidatingan na raw ang in-order na langis ng mga oil companies kaya kampante raw siya na sapat pa rin ang supply para mapagtibay ang buffer stock. Kung tataas po yan, iigsi po yung number of days natin. Kung steady lang siya, 45 days yan. Pero pag mag-conserve tayo or magtipid tayo sa konsumo natin sa gasolina, sa diesel at electricity, then the 45 days can even be 60 days. Tiniyak din ng kalihim na aasahan ngayong linggo ang pagdating ng 1 milyong litro ng langis sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang bansa sa South Korea, Japan, India, China at maging Russia para sa patuloy na supply ng produktong petrolyo. Nagbabala naman ang pamahalaan laban sa pananamantala o mag-hoard ng produktong petrolyo. 415 naman na gasolinahan ang nagsara sa buong bansa. Angel Arquero, Nation on the Move.